Welcome to Libra Philippines. So reading ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. This is general love reading. Sa mga gusto mong pa-personal reading, Jing Tarot Reader. Guys, habol-habol na lang sa iba. Mga gusto mong pa-personal reading sa akin, hanggang ngayon na lang na end ng August 2025 ako magpapa-personal reading. Hindi po muna ako tatanggap, so hindi ko masabi kung kailan na susunod. Pwedeng month or maybe even a year. No? I cannot tell, honestly. Magpo-focus ako sa ibang business ko and projects. If you want, follow me na lang po sa Facebook page namin, Madam P. Ayan, dyan ka pwede mag-inquire. May admin ako na mag-a-assist sa'yo. And then, Unipri, UNIPRI, if you want to avail yung mga products na available sa amin. Lucky Candle for business. Ayan, manifesting. Maganda yan. And Wallet Lucky Charm, yan yung mga meron sa amin. Ibang crystals, ayan, yung mga evil eye na nakikita nyo dito. Yan, makikita nyo rin yan sa aming Facebook. Sa amin sa TikTok shop, Unipri. So, please do check it out. Okay, let's start. What do we have here for the sign of... Ano to? Libra. Pa-comment naman dyan sa baba, guys. Kaya pa-heart-heart lang. Maraming salamat po. With over the 8 of Wands and the Queen of Swords. Okay, so I can see you cutting off itong mga bagay or pwedeng hindi mo man kinut off, kusang matatanggal sa buhay mo. Yung mga tao na parang hindi sila decided, no? Parang naguguluhan sila, magulo yung buhay nila, etc. or whatever. So, nakikita natin yung pagka-cut off mo sa kanila or kusa silang nawawala sa buhay mo. Pero with the King of Wands, nakikita natin, it's like, may mga bagay kasi silang hindi maintindihan or may mga bagay ka rin hindi maintindihan sa kanila and vice versa yun. Yung nagiging dahilan kung bakit parang hindi nag-work out itong partnership na to. But although nagiging ganon, think of it as like, wala hindi talaga nag-click, anong gagawin natin, di ba? There's a lot of options for you with the 9 of Cups. Yan, pwedeng may kinalaman dito sa love, yung iba friendship, yung iba katrabaho, or empleyado if you are a business person. So, ayun, nakikita natin yung pagka-cut off, pag-alis ng mga taong ito sa buhay mo. Pero, take note, okay lang. Huwag kang mangamba or what, kasi, eto, meron namang mga new people na paparating sa buhay mo. Sa pag umalis itong taong ito, there's other people na mas better o na mag-fit sa place kung saan man, kung ano man yung inalisan niya. Okay? Alam mo, ang problem kasi minsan sa Libra, masyadong mabait, no? Yung Libras are known for being people pleaser, no? Yung parang you try to please other people, yung kailangan hindi maging pangit or maging walang masabing hindi maganda laban sa'yo. So, as much as possible ganun, kasi tinatry mong i-balance lahat. But sometimes, kailangan mong i-acknowledge na hindi lahat magugustuhan or mag-work out sa'yo. Kailangan mo rin i-acknowledge yun. Ibig sabihin, may mas better fit sa buhay mo. And katulad sa yung ibang Libras, ganun din sa love, they cannot let go of a person easily. Kasi, ayaw mo na, hindi ka nagugustuhan, dapat magustuhan ka, ganito, ganyan. Bakit? Binigay ko naman lahat, ginawa ko naman lahat, bakit hindi pa rin ako nagugustuhan? So, may mga ganun. But, yun nga, sabi ko nga, sometimes, may mga tao talagang hindi fit hindi okay sa buhay mo. So, kung hindi okay sa buhay mo, you have to let them go. Diba? So, pagdating sa person na, pagdating sa love, sino ito person na kakonect mo? For Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Guys, pag di ka nakaka-relate, ibigay mo sa iba, baby. With over the Queen of Cups and the 9 of Wands, I can see a person na nagmamahal or may gusto sa'yo itong person na to. Kaya lang nahiya siya, natatakot siya na siya sa'yo. Pero, gusto kanya mahal niya, pero natatakot siya. I don't know. Nakakatakot ka ba? Or maybe yung iba sa inyo, kasi with the Queen of Swords, maybe you are a person na may masasabi sa buhay. Maybe you're professional or maybe, kumbaga, kung para sa kanya, no? Ito yung inaabot mo, ito yung narating sa buhay, patapos siya. Ito lang, medyo meron siyang mga nakikita sa sarili niya na hindi kaaya-aya para sa'yo. So, parang, ang nakikita niya, hindi mo ako deserve, nakakahiya kung haharap ako sa'yo na ganito ako, ikaw ganyan ka, ako ganito lang ako. So, medyo mababatingin niya sa sarili niya. And itong person na to, it could be a friend, honestly, with the 3 of Cups. So, itong person na to is
Nandun yung pagmamahal niya sa'yo, pero maybe this is a friend, waiting, really, waiting sa chance, for chance between the two of you. So, gusto niya magkaroon ng chance sa buhay mo, but medyo nahihiya siya sa kung ano yung sitwasyon niya ngayon, sa kung ano yung meron siya, kung ano yung kaya niya. Wala siya mapapatunayan eh. Okay? So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, please, Spirit Guides, Angel Guides, emotion ninyo sa isa't isa. You don't stab in the back and girl with the snake. So, yung iba sa inyo pwedeng nasaktan ka nung moment na itong person na ito is nagkaroon ng other person. So, kahit magkaibigan kayo, pwede nagkaroon siya ng ibang kakonek, karelasyon na naging dahilan sa inyo para magkaroon kayo ng boundaries sa isa't isa. And yung iba sa inyo pwedeng nagambol ka rin or part of you is, bakit alisan mo ka? I'm still here. Ganun. Bakit ka aalis? Ba't ka mawala? Yung iba sa inyo, lalo na kung friend lang to, o bakit maalisin yung friendship? Friends lang naman tayo, etc. Yung iba naman, kung may connection, love na involved. So, ayun, andun yung nakikita natin na ikaw ay nagabon dito sa connection na to because sayang yung mga pinagsamahan ninyo with the clock. Tapos bigla-bigla, isa-isang snap lang na gano'n, bigla na bago. So, yun yung pinanghihinayangan. So, ano yung emotion nitong person na to for you? Pasensya ka na guys, medyo nagmamadali kasi ako ngayon. Medyo may lakad ako, so medyo mabilis yung pag-deliver ko ng message. Ang importante ay paggawa natin yung message na ito. Kasi pag di ko na naman ito nagawa, baka ilang araw na naman. Medyo busy talaga ako guys, kaya nga tatanggalin natin muna yung personal reading yan para mag-giveaway dun sa ibang pinagkakaabalahan ko. So, pwede ka pa naman humabol, no? You do have your the coffin and the phoenix. Okay, so I can see na itong person na to, nabago, malaki ang pagbabago ng ano niya sa'yo, ng emotion niya sa'yo. Ay, masakit pala. Parang ganun. Alam mo yung, you know, when a person is there, no, na nasasanay ka na, ganito yun eh. Eh, di ba pag tayo, pagkasama natin yung isang tao, okay lang, gato ganyan. Tapos pag biglang, I'm not giving an example dun sa totoong namatay ha. Pero sabihin na natin ganun, biglang nawala, namatay. Di ba biglang ang sakit? Bigla ka na lang maiiyak. Naku, lagi kong kasama sa bahay, gato ganyan. Nandun yung parang okay naman kami, tapos nung nawala na siya, ang sakit pala, ganun pala kasakit pag nawala na. So, ito yung person, ito nagkaroon siya ng transformation, doon niya na-realize, ay, mahal pala kita, ay, gusto pala kita, ay, ang sakit pala pag wala ka na. So, itong person na to, nagkaroon siya ng realizations ngayon about na, nagkaroon siya ng clarity, nabago yung isip niya, yung puso niya, nung nagkaroon ng transformation or pagbabago sa connection ninyong dalawa. Na hindi niya nakikita yun noon. Mga parang, ay, mahal pala kita. Ngayon ko lang nalaman. And kung kailan, huli na yung lahat. Yun yung problem. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you, you do have the Six of Pentacles. Nakakabasa ako ng word na size. So, I don't know kung recently lang nagsukat ka or may mga binili ka na damit, like, kailangan sukatan or what. Something to do with sukat, size. Knight of Swords, Page of Wands. So, in the near future, I can see messages sa'yo na magbibigay ng growth sa'yo financially at sa'yo mismo. I really do love this. No? Kasi soon, meron ka mga taong matutulungan dahil ikaw mismo magkakaroon ka ng growth financially. So, dahil doon, sa growth mo na yon, may mga taong matutulungan ka sa buhay mo. Ipupurso mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. So, now, itong mga bagay na ito ay magbibigay din ng tulong para ikaw ay magkaroon ng growth financially. Financial growth para sa'yo in the near future. This person, sabi ko na nga, magta-take siya ng risk dito in the near future. Pero the moment that mag-take siya ng risk, andun yung kakapalan niya yung mukha niya, pero nakakahiya talaga yung sitwasyon niya the moment nakaharap siya sa'yo. Hindi okay. Okay, hindi okay. Pwede binigyan mo na siya ng advice or nakita mo na ito in the past na parang, ay, alam ko na kahinatan yan, ganito, ganyan. Pero tinuloy niya pa rin. So, ang ending, nakikita natin tama yung kung ano man yung hinala mo, kung yung nasa isip mo, and soon, itong person na to will, makakaipon siya ng strength, no, ng lakas ng loob para humarap sa'yo, na kahit nakakaya yung sitwasyon niya, haharap siya, and that will be in the future. But, during this time, ikaw itong mas okay yung kalagayan mo, the moment nakaharap itong taong ito sa'yo. Okay, so it's up to you. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.